Ang reporter na si Peter ay nagmuni-muni sa mabilis na pag-angat ni Yu sa mundo ng boxing, binanggit ang kanyang partikular na brutal na tagumpay laban kay Yuto Takeda. Sa ilalim ng gabay ni Coach Ki, mabilis na nangibabaw si Yu sa iba't ibang weight classes, nakakalap ng 3 titulo sa kanyang kamakailang panalo laban sa welterweight champion. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng galing at estratehikong paghahanda ni Yu sa ilalim ng mentorship ni Ki. Minamarkahan siya bilang isang formidable na puwersa sa landscape ng boxing. Kasunod nito, binigyang diin ni Peter ang isa pang tagumpay ni Yu, sa pagkakataong ito laban kay junior middleweight Lloyd, na hindi handa sa lakas at kasanayan ni Yu. Ang panalong ito ay nagdala sa kabuuang titulo ni Yu sa 4 na weight division, binibigyang diin ang kanyang dominasyon at versatility bilang isang boksingero. Ang pag-asa ay tumitindi sa paligid ng mga laban na may pinakamataas na kikitain, lalo na ang paparating na laban sa pagitan ni Yu at Fabrizio Santorino na nagtatakda ng entablado para sa isang epikong showdown na nagpapakilig sa mundo ng boxing. Ang mga tagumpay ni Yu laban sa mga kilalang mandirigma tulad ni Jean-Pierre at Yuto Takeda, na inilarawan na naabot ng may relatibong kadalian, ay nagpinta sa kanya bilang isang hindi mapigilang kakumpetensya. Ang mga laban sa mga kampiyon ng welterweight at junior middleweight sa paghahambing ay ipinahihiwatig na naging medyo diretsahan para kay Yu, na nagpapakita ng kanyang pambihirang talento at nagmumungkahi na ang paparating na laban kay Fabrizio Santorino ay magiging isang tumutukoy na sandali sa kanyang karera. Pinag-uusapan rin ng komentarista ang susunod na laban ni Yu, na hindi na isang misteryo sa komunidad ng boxing. Si Bob, isa sa mga komentarista, ay inihayag ang matagal nang hinihintay na pagtutuos sa pagitan ni Fabrizio Santorino at Yu, isang contest na sabik na inaabangan ng mga tagahanga ng boxing sa buong mundo. Ang labang ito sa pagitan ng dalawang boksingerong kasalukuyang nasa sentro ng atensyon sa mundo ng boxing ay nangangako na maging isang epikong showdown na hinihikayat ang mga tagahanga at manunood sa isang galit na pag-asa habang papalapit ang laban. Bigla, ang kapaligiran ay nagiging mas matindi sa di inaasahang drama habang si Fabrizio Santorino ay gumawa ng sorpresang pagpasok, naglalakad patungo sa ring. Nagulat ang mga komentarista at ang audience sa pag-unlad na ito. Ang tanawin ni Fabrizio na biglang pumasok sa ring ay nagdulot ng gulo, nagmumungkahi ng isang biglaang hamon o isang matapang na pahayag bago ang kanilang naka-schedule na laban. Si Bob, isa sa komentarista, ay nagpahayag ng kanyang kawalan ng pagkagulat sa dramatikong pagpasok ni Fabrizio, na nagpapahiwatig na kilala ang mandirigmang ito sa pagiging proaktibo at konfrontasyonal na kalikasan, hindi handang maghintay lamang para sa mga formalidad kapag may hamon na nakaamba. Si Fabrizio Santorino, ang middleweight world champion, ay nagdulot ng kaguluhan nang siya ay gumawa ng hindi inaasahang pagpasok, sinusubukang makalusot sa seguridad papunta sa ring. Ang kanyang kaswal na deklarasyon na gusto lang niyang bumati ay hindi nakapagpakalma sa sitwasyon, habang ang audience ay nag-react ng may halo ng excitement, pagkainis, at pag-usisa. Ang mga bulungan at sigaw mula sa madla ay nag-iba-iba mula sa mga insulto hanggang sa mga cheer, na nagpapakita ng polarizing na epekto ni Fabrizio sa audience. Ang ilan ay nasasabik sa kanyang presensya, habang ang iba naman ay tinatanong ang kanyang mga motibo, na binibigyang diin ang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga atleta at kanilang mga tagahanga. Nang humingi si Fabrizio ng mikropono at agad itong natanggap mula sa interviewer sa gitna ng ring, lalo pang tumindi ang reaksyon ng madla. Ang halo-halong mga tugon ng buo at cheers ay nagpapakita ng espektakulo ng sandali, na may ilang nagpapahayag ng paghanga para kay Fabrizio, habang ang iba ay nag-uutos sa kanyang lumabas, tinatanong kung ano ang kanyang gusto. Ang dinamikong ito ay naglalarawan ng hindi mahuhulaang kalikasan ng live na sports events, at ang malakas na emosyon na pinupukaw nito sa mga manonood. Si Fabrizio, na hindi nagpapatinag sa iba't ibang reaksyon mula sa madla, sumisigaw habang humiling ng katahimikan gamit ang isang diretso at matapang na utos. Inihayag niya ang kanyang intensyon na magbigay-pugay, sinubukang baguhin ang naratibo mula sa konfrontasyon, patungo sa isa ng pagkilala at paggalang lamang. Kinakausap ni Fabrizio si Yu, ipinapahayag niya ang malalim na paghanga sa hindi pangkaraniwang nagawa ni Yu na manguna sa 4 na klase ng timbang sa boxing nang hindi tinatamaan ng kahit isang suntok. Ramdam ang kanyang respeto habang namamangha siya sa tagumpay ni Yu na walang kahit anong sugat, na hindi lang para kay Yu kundi para rin sa mas malawak na audience na tinatawag niyang pigs, na ang tagumpay ni Yu ay lubhang kahanga-hanga.
Biglang nagbago ang muod ng may ngiti sa labi. Itinutok ni Fabrizio ang baril sa mukha ni Yu. Tinatanong kung kayang iwasan rin ba ni Yu ang bala na nagdudulot ng mapanganib at hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari. Ang biglaang kilos na ito ay ikinagulat ng lahat. Samantala, si Ki, na saksi sa pangyayari, ay nakangiti ng makahulugan na nagdaragdag ng isa pang antas ng misteryo. Ang reaksyon ng audience ay halo-halong pagkabigla at excitement. Kinikilala nila ang hindi mahuhulaang ugali ni Fabrizio at sabay na nababahala at nasasabik, nagtataka kung ano ang balak ni Fabrizio sa susunod na gagawin niya sa baril. Samantala, tinawag naman ni Fabrizio ang pansin ng audience sa pamamagitan ng malakas na tawa. Inaamin niyang alam niyang sabik din silang lahat na malaman ang mangyayari. Inutusan niya silang tumahimik at manood na lamang habang gagawin niya ang isang bagay na para sa kanilang lahat. Habang tumataas ang tensyon, binalaan ni Fabrizio ang mga gwardiya na huwag gumalaw, lalo pang pinataas ang sitwasyon. Punong-puno ng pag-aalala ang lahat maliban kay Ki, na mukhang excited sa kung ano ang mangyayari. At sa isang nakakagulat na pag-ikot, nang kalabitin na ni Fabrizio ang gatilyo ng kanyang baril, hindi bala ang lumabas. Sa halip, isang streamer ng confetti ang sumabog mula sa baril patungo sa mukha ni Yu, na nanatiling walang emosyon. Samantalang nagulat sa hindi inaasahang pangyayaring ito ang referee at ang gwardiya, at ipinahayag ni Fabrizio na ang kanyang tunay na intensyon ay hindi para makasakit kundi para magbiro lamang. Tumawa siyang muli, nasiyahan sa takot na kanyang naidulot bago aminin na biro lang ang lahat. At ang reaksyon ng audience ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Malakas nilang kinondena ang ginawa ni Fabrizio, umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng hindi pag-apruba at mabibigat na salita. Ramdam ang kanilang galit, ipinapahiwatig na hindi mapapatawad ang ganitong asal, kahit pabiro lang. Sa gitna ng gulo, biglang tumindi ang sitwasyon ng totoong magpaputok si Fabrizio ng baril, na biglaang nagpatahimik sa lahat. Ang kanyang ekspresyon, nakakatakot at seryoso, malaking kaibahan sa naunang biro, na nagpapahiwatig ng kanyang tunay na kakayahan sa panganib. Gayunpaman, mabilis na umalis si Fabrizio sa eksena. Iniwan ang nakakakilabot na babala na plano niyang harapin si Yu sa boxing ring, nagpapahiwatig ng isang legal ngunit mapanganib na showdown. Sa buong tensyonadong palitan na ito, nanatiling walang emosyon si Yu, hindi apektado ng banta, habang si Ki, sa kabilang banda, ay nakangiti pa rin, interesado o marahil natutuwa sa nagbabantang asal at aksyon ni Fabrizio. At lumipat tayo sa eksena sa bahay ni Yu, kung saan siya ay natutulog. Dumating si Manager Carmen nang hindi inaasahan, magalang na humihingi ng pahintulot para sa kanyang sarili at ilang bodyguards. Pagkatapos, pinapasok niya ang mga bodyguards sa bahay ni Yu, na nagpapahiwatig ng otoridad at pagmamadali sa kanyang mga kilos. At habang nagsisimula ang mga bodyguards na maghanap ng mabuti sa lugar, si Yu ay nalilito sa biglaang pagpasok, na sinasalamin ng reaksyon ng kanyang nagtatakang pusa. Ipinaliwanag ni Manager Carmen na inutos ng coach na dapat silang laging nasa tabi niyo mula sa sandaling ito hanggang sa petsa ng laban para tiyakin ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanya araw at gabi. Si Yu, habang sinusubukang unawain ang sitwasyon, ay nagtanong kung bakit kinakailangan ang ganitong mga hakbang. Ang sagot ay lumitaw ng hindi direktang paraan ng matuklasan ng mga bodyguards ang mga nakatagong kamera sa kanyang bahay, na nagpapahiwatig ng paglabag sa kanyang privacy at potensyal na banta sa kanyang seguridad na nagpapakita ng bigat ng sitwasyon. Samantala iniutos naman ni Manager Carmen ang pag-aalis ng mga kamera ng agaran at nagpahiwatig ng hindi malinaw na dahilan para sa kanilang pag-iingat na may misteryoso at nagmumungkahi na malapit nang maging malinaw kay Yu ang mga dahilan sa likod ng kanilang mga aksyon. Habang mataas pa rin ang tensyon sa bahay ni Yu dahil sa hindi inaasahang pagbisita, at pagkakatuklas ng mga kamera ng surveillance, ang biglaang pagtunog ng doorbell ay nagdagdag ng isa pang antas ng suspensya. Agad na tumugon si Manager Carmen, na parang alam niyang hindi ito pagkakataon lang, sabay sabi, tamang-tama ang pagdating. Sa pag-iingat at pagiging handa sa anumang nasa pintuan, isinuot niya ang protective gear bago siya nag-imbestiga sa box na iniwan sa harap ng pintuan. At pagbukas ng kahon, ang reaksyon ni Manager Carmen ay pagkainis at hindi takot na nagpapahiwatig na ang laman nito ay mas nakakainis kaysa nakakabahala para sa kanya. Komento niya sa pagiging bata ng kilos. Si Yu, na mausisa at nag-aalala, ay nagtanong kung ano ang laman ng kahon.
At inilahad ni Manager Carmen na ito ay naglalaman ng bangkay ng isang pusa na walang ulo. Tinutukoy ito bilang malinaw na tangka na manakot. Ang gawain ay malupit at layuning magdulot ng nerbiyos, ngunit ang kumpose na asal ni Carmen ay nagpapahiwatig na hindi nila hahayaang mabago ng taktikang ito ang kanilang resolusyon. Sumunod dito, agad na inabot ni Manager Carmen ang kahon sa isa sa mga bodyguard na nag-utos na sunugin ang mga labi at siguraduhing ang hayop ay bibigyan ng maayos na pamamaalam. Sinamantala ni Manager Carmen ang pagkakataon upang liwanagin kay Yu ang bigat ng kanilang kalagayan, binibigyang diin ang walang awang katangian ng kanilang mga kalaban, ang magkapatid na Santorino. Ipininta niya ang larawan ng isang duo na handang gumamit ng anumang paraan na kinakailangan para makamit ang tagumpay, na itinatampok si Marco Santorino, ang nakatatandang kapatid, bilang partikular na kasuklam-suklam. Inilarawan si Marco bilang isang master manipulator na dalubhasa sa psychological warfare, gumagamit ng maruming taktika at pananakot upang magulo ang isip ng kanyang mga kalaban bago pa man sila makatapak sa ring. Ang paghahayag ni Carmen ay nagsilbing paalala kay Yu na nagmamarka ng simula ng isang matinding panahon ng pagbabantay. Ipinangako niyang maingat na bantayan ang kalusugan Yu na ipinapahiwatig na bawat aspeto ng kanyang pang-araw-araw na gawain, kabilang ang kanyang kinakain at iniinom, ay sasailalim sa kanyang mahigpit na pangangasiwa. Ang kanyang pangako ay umaabot sa pagmonitor ng kanyang pagtulog, paggising, pag-ensayo, at mga panahon ng pahinga. Tinitiyak na ang kanyang paghahanda ay hindi makukompromiso ng mga pakana ng mga Santorino. Samantala, lumipat ang eksena kay Marco Santorino, na makikitang pinapanood ang mga pangyayari sa bahay ni Yu sa pamamagitan ng kanyang TV, ngumingisi sa pagkabahala na idinulot ng kanyang unang regalo. At ang pangwakas na pahayag ni Manager Carmen, na nagsimula na ang laban, ay nagpapatibay sa ideya na ang laban sa mga Santorino ay hindi lamang sa pisikal na hangganan ng ring. Ito ay isang psikolohikal na duelo mula sa simula, na may bawat panig na sinusubukang magkaroon ng kalamangan bago ang pisikal na konfrontasyon. Nang matapos ang paghahanap sa tahanan Yu, iniulat ng mga bodyguards ang nakakabahalang tuklas na 10 kamera at 20 way trap na nagpapahiwatig ng malalimang pagsalakay sa privacy at seguridad ni Yu. Ipinapakita ng revelasyong ito ang sukdulang haba na kayang tahakin ng magkapatid na Santorino para mapahina ang kanilang mga kalaban. Samantala ibinahagi ni Manager Carmen ang isang babala sa kwento ni Chavo Urus, isang boksingero na umangat sa kasikatan sa middleweight division matapos ang biglaang pagreretiro ni Bob Norris, na dating pinakadominanteng figura sa class na iyon. Nagawa ni Chavo Urus na pahupain at pagharian ang magulong middleweight division at naging kampyon. Ang kanyang tagumpay ay makabuluhan dahil siya ang nakikitang tanging boksingero na may kakayahang tumapat sa galing at lakas ni Bob Norris, ang pinakamalakas na middleweight champion sa lahat ng panahon. At ang pagkilala ni Yu kay Bob Norris ay nagpapahiwatig ng kaugnayan ng kwentong ito sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, na nagpapahiwatig sa mga pressure at inaasahan na ipinapataw sa mga kampiyon at sa mga nagnanais na umabot sa gayong kataasan. Ang pagbanggit ni Manager Carmen kay Bob Norris at ang paghahambing kay Chavo Urus ay nagsisilbing paalala ng legasya, mga hamon na kaakibat ng pagtatalo sa pinakamataas na antas ng boxing, na nagmumungkahing ang daan ni Yu patungo sa kaluwalhatian ay puno ng mga balakid hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas ng ring. Inilahad pa ni Manager Carmen ang tungkol sa makulay na karera ni Bob Norris sa mundo ng boxing, binibigyang liwanag ang kanyang kahangahangang mga nagawa. Kilala hindi lamang bilang isang komentarista sa boxing kundi bilang isa sa ikatlong profesional na boksingerong tinuruan ng isang iginagalang na Coach Ki, nakilala si Norris dahil sa kanyang natatanging reach na higit pa kay Jean-Pierre. Siya ay tanyag sa kanyang agresibong estilo na kung saan niya ang kanyang mga kalaban ay iniipit sa sulok at bumubuhos ng sunod-sunod na suntok na may bigat ng heavyweight sa bilis na hindi inaasahan. Tulad ng lahat ng estudyante ng coach, si Bob Norris ay naging isang alamat na kampiyon. Ang kanyang galing at mga nagawa ay nag-ambag sa kanyang nakakatakot na reputasyon sa komunidad ng boxing. Nagmuni-muni si Carmen sa kakaibang kalikasan ng huling dalawang prot ng coach, na nagpapahiwatig sa kanilang halos hindi makataong kakayahan, bago niya ibinalik ang usapan kay Chavo Urus. Binanggit niya na si Urus lang ang boksingerong nakatapat kay Bob Norris, na hinamon ang kanyang dominasyon sa ring.
Subalit, biglaang natapos ang paghahari ni Chavo bilang kampiyon nang makaharap niya si Fabrizio Santorino, isang boksingerong, sa kabila ng pakikibaka na panatilihin ang kanyang ranggo sa gitna, ay nagawang talunin si Chavo sa isang nakakagulat na pagkatalo. Binigyang diin ni Carmen kung paano ginamit ni Fabrizio si Chavo parang isang biyolin, na nagpapahiwatig na ang laban ay nagpakita hindi lamang ng pisikal na lakas kundi pati na rin ng makabuluhang psikolohikal o estratehikong tagumpay. Ipinaliwanag niya na ang pagkatalo ni Chavo ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng kasanayan o paghahanda, kundi sa pagkakaroon ng acute pancreatitis na nakakaapekto sa kanyang pisikal na kalusugan, kasabay ng pagbaba ng husga na dulot ng depresyon, panic attacks, at ang kawalan ng kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa oras na pumasok si Chavo sa ring, ang mga salik na ito ay malubhang nakasira sa kanyang kakayahang lumaban sa kanyang karaniwang antas ng performance. Ginamit ni Carmen ang pagbagsak ni Chavo bilang isang babalakayo, binibigyang diin ang kahalagahan ng holistic na kalusugan sa hinihingi na mundo ng profesional na boxing. Ipinapahiwatig niya na ang tagumpay sa ring ay nangangailangan ng higit pa sa kasanayan, ito ay nangangailangan ng isang matatag at malusog na mental at pisikal na estado. Bukod dito, hinihimok ni Carmen si Yu na maging bukas tungkol sa anumang potensyal na kahinaan, kasama ang hindi angkop na relasyon o menor de edad na krimen na maaaring magamit ng kanilang mga kalaban laban sa kanya. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng tiwala at pagiging kumpidensyal sa kanilang relasyon, iginiit na sa kasalukuyang sitwasyon, ang tanging mga taong maasahan ni Yu ay siya at ang coach lamang. Samantala, matapos ang ilang araw ng pagmamasid sa pamumuhay ni Yu sa pamamagitan ng mga recording ng seguridad, nagmuni-muni si Manager Carmen sa pagiging simple at pag-ulit-ulit ng kanyang pang-araw-araw na gawain na nakatuon lamang sa pagpunta sa pagitan ng kanyang bahay at gym. Nahahati ang kanyang damdamin sa pagitan ng pagiging nakahinga dahil sa kakulangan ng komplikasyon sa buhay ni Yu na maaaring magamit ng kanilang mga kalaban at isang sense ng awa para sa kawalang laman na tila bumabalot sa kanya. Bagamat ang kanyang kasanayan sa boxing ay naging mas matalas, lalo na pagkatapos ng kanyang laban kay Takeda, napansin ni Carmen ang isang kahungkagan sa loob ni Yu na nagmumungkahi na maaaring siya ay nakikipaglaban sa mga panloob na sumusuko sa isang malalim na pakiramdam ng pagtanggap. Samantala sa kanyang bahagi, si Yu ay nahuli sa isang sandali ng pagmumuni-muni, tinatanong ang liwanag na nakita niya sa oras ng laban niya kay Yuto, na hindi niya naintindihan kung bakit tila nawala ito sa oras na rin na yon. At dahil dito iniwan niyang speechless si Manager Carmen sa sandaling ito, habang pinagninilayan niya ang lalim ng panloob na laban ni Yu at ang posibilidad ng isang makabuluhang pagbabago sa kanyang perspektibo. At sa pagtatapos ng isang mahigpit na araw ng pagsasanay, habang handa nang umalis si Yu, muling ipinaalala ni Manager Carmen ang kanyang pangako sa kanyang kaligtasan, ipinapaalala sa kanya na simula sa araw na iyon ay sasamahan na niya si Yu kahit saan. At habang magkasama silang naglalakad sa kalye, nagtanong si Yu tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga bodyguard kung saan siniguro sa kanya ni Manager Carmen na nagbabantay ang mga ito sa harapan ng kanyang bahay. Ipinaliwanag niya na ang magkapatid na Santorino, ang kanilang kasalukuyang kalaban, ay nakatuon sa pagkita ng pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng palabas sa audience at malabong ilagay nila sa panganib ang buhay ni Yu bago ang laban. Gayunpaman, binigyang diin niya kay Yu na unahin ang kanyang kaligtasan higit sa lahat, kahit pa siya ay maatake, iginiit ang kanyang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Samantala pagbalik nila sa bahay, nagpatupad si Manager Carmen ng karagdagang pag-iingat tungkol sa kaligtasan ni Yu sa pamamagitan ng pagpupumilit na tanging ang pagkain kanyang inihanda lamang ang kanyang kakainin. Ang desisyong ito ay bunga ng mga pangamba na ang ilan sa mga gwardiya ay maaaring nakompromiso na ang pag-unawa na ang personal na mga gawi at galaw ni Yu ay dokumentado na at madaling magamit laban sa kanya. Sa pamamagitan ng paglilimita sa pagpasok sa bahay at pagkontrol sa pagkain ni Yu sa kung ano lang ang kanyang personal na masusubaybayan, layunin ni Carmen na mabawasan ang anumang potensyal na panganib, lalo na ang mga kaugnay sa paglalason o pagmamanipula. At tiniyak ni Manager Carmen kay Yu na ligtas ang pagkain kanyang inihanda, binibigyang diin na ginamit niya lamang ang mga sangkap at kagamitan na nasubok na sa toxicity at nabili sa pamamagitan ng maasahang ruta. Matapos ihanda ang pagkain, ipinagmalaki ni Carmen ang kanyang kasanayan sa pagluluto, sinasabing madali lamang ito para sa isang profesional na tulad niya, kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon na magluto ng wastong pagkain.
Subalit, isang hindi inaasahang sandali ng kahinaan ang lumitaw nang biglang masuka si Yu matapos tikman ang pagkain. Nagulat hindi lamang si Manager Carmen, kundi nagmadali rin ang mga bodyguard na pumasok, nag-aalala sa kalusugan niyo. Sa kabila ng nakakabahalang reaksyon, sinubukan ni Carmen na panatilihing kalmado ang lahat at sinabing walang dapat ipag-alala. Sa kalaunan, nakayanan din nilang ubusin ang pagkain, at nagpatuloy si Yu na maligo. Pagkatapos, kumpirmahin ni Yu na tapos na siya, si Carmen, marahil ay ramdam ang halo ng responsibilidad at hiya sa nangyaring insidente, ay nagmadali na rin maligo, nahihiyang nagpaalam. Samantala, habang nasa shower, nahihirapan si Manager Carmen na kontrolin ang kanyang mga iniisip at damdamin tungkol kay Yu. Pinagsasabihan niya ang sarili na hindi dapat masyadong madala o isipin si Yu lagpas sa kanilang profesional na relasyon. Naalala niya kung paano si Yu, na noong una nilang pagkikita ay isang payat na bata, ay pisikal na nagbago, lalo na ngayong lumipat na siya sa middleweight class, na di sinasadyang nagpapalakas ng kanyang kamalayan sa kanya bilang isang tao. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nahihirapan si Carmen, na hindi pansinin ang pag-unlad ni Yu pareho bilang isang atleta at bilang isang individual. Pagkatapos, inihayag ni Yu kay Carmen na siya ay matutulog sa living area imbes na sa kanyang silid tulugan, na mas komportable para sa kanya kahit walang tamang higaan. Ikinagulat ito ni Carmen, na nagtulak sa kanya na mapagtanto ang lawak ng mga pag-aayos at sakripisyo ni Yu. Imungkahin ni Yu na si Carmen na lang ang gumamit ng silid tulugan para sa mas komportableng pahinga. Gayunpaman, si Carmen, bilang laging alertong tagapagtanggol, ay tumanggi, iginiit ang pagiging malapit kay Yu na may hawak na baril, handa para sa anumang banta na maaaring lumitaw. At ang dedikasyon niyang ito sa kaligtasan Yu, kasabay ng kanyang naunang panloob na pakikibaka, ay lumikha ng isang nakakatuwa ngunit makabuluhang sandali sa pagitan nila. At habang sila ay nakahiga na, patuloy na naglalaban ang mga iniisip ni Manager Carmen tungkol kay Yu. Sa una, inakala niyang si Yu ay isang taong malamig at walang emosyon, ngunit muling pinag-isipan niya ito matapos masaksihan ang isang partikular na mahina na ekspresyon sa mukha ni Yu nung oras na iyon na sandaling malapit na itong mapaiyak ay nagpahayag ng isang lalim kay Yu na hindi ganap na naunawaan ni Carmen dati, hinahamon ang kanyang mga naunang pagpapalagay sa karakter niya. Ang pagkakita sa kahinaan ni Yu ay nagtulak kay Carmen na kilalanin at umasa sa pag-iral ng isang mas tao na bahagi sa kanya, na salungat sa kanyang karaniwang iniisip. Samantala, isang bodyguard naman ang nakipagkita kay Coach Ki para magbigay ng update. Inihaharap ang mga recording ng araw bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagbabantay at mga pagsisikap sa seguridad niyo. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.